pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa na may liturhiya ngayong Lunes sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay Dakilang Papa San Leon, Tantas ng Simbahan. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mo sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan, mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di mapapasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit
hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Diyos ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ay nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, patid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Hindi pa ako umiimik, yaong sasabihi, alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi makaiwas. Kung langit ay puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka kung doon ako'y manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon, upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala
ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sekomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon at ginugunita natin ang kapistahan ni Pope Leo the Great, no? Ang dakilang Papa Leon, isang pantas at obispo ng simbahan. At nawa, sa mga oras na ito, magpasalamat tayo sa Diyos na patuloy tayong tinutulungan sa pinagdaraanan nating dulot, no, ng bagyong Yuan, no? At maging yung nakalipas na bagyo, at dinadalangin pa rin natin ang kaligtasan ng lahat, no? Kaya pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sabi ng isang madalas nating kinakanta, yung tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. So lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Bagamat, no, sa mga panahong ito, minsan kahit na humupa na yung baha, tumigil na ang bagyo, pero yung damdamin natin matindi pa rin. Nagagalit pa rin tayo. Kaya isang bahagi na kailangan natin ipagdasal din, no? Kasi mahirap kapag pinairal natin yung emosyon natin at talagang makakagawa tayo o kaya makakaisip tayo ng hindi maganda, no, sa ating kapwa, sa mga nagpapahirap sa atin, sa mga nananakit sa atin, o sa mga gumagawa ng kasalanan. Kaya maganda po sa ating ebanghelyo ngayon na ipinarinig sa atin na para bang ang Diyos ay nagpapakalma sa ating kalooban. Kaya nang sabi ko kanina, no, sa yung kantang lahat tayo may pananagutan. Kahit ang nagawa ng kasalanan, kahit ang taong nasaktan, may pananagutan pa rin sa taong nanakit. Nakukuha niyo po? Kapag pinairal natin yung emosyon natin, ang iiral ang ay hindi pwede, no? Nagkasala, mamatay na sana. Ganon, di ba, no? Pag yung emosyon natin, di ba? Galit tayo Galit tayo sa mga sumira ng kalikasan. Galit tayo sa mga hindi gumawa ng tama, yung mga flood project na kinurap. Galit tayo. At talagang, gaya ng sabi ko, sinisigaw natin, mamatay na sana kayo. Ganun Kaya sabi sa, parang kalma. No? Kasi tayo pa rin ay may pananagutan sa bawat isa. Of course, sila mismo may pananagutan, pero kailangan din natin makita, tayo rin ay may pananagutan. Kaya bahagi, di ba,
ng oratio na dinadasal natin, di ba? Pinagdarasal natin ng kaliwanagan ng isip para magkaroon tayo ng katarungan at maayos ng mga pinuno ng ating bansa, yung kanilang mga... Kasi pananagutan natin na kahit na mayroon silang nagawang kamalian, kailangan natin pa rin silang ipagdasal na maging maayos. Kaya sabi nga dito, di ba? Kung magkasala sa iyo at humingi ng tawad, patawarin mo. Malinaw naman po, no? Kapag humingi ng tawad, patatawarin. So paano mo patatawarin? Hindi nga humingi ng tawad. Kasi pag humingi na ng tawad, pag nagsorry na, kailangan nilang aminin yung kasalanan nila. Kailangan nilang akuin yung nagawa nila. Kailangan nilang ibalik yung mga ninakaw nila. Kaya hanggang ngayon, wala pa nagsusorry. Kaya Lord, no, kaya katulad ng dasal, di ba, Lord, tulungan mo naman kami na manalig sa iyo. Dagdagan mo ang pananampalataya namin kasi kung kami lang, tayo lang, mahina tayo eh. At madali para sa atin, mamatay na sana sila. Pero hindi ganoon ang itinuturo ni Kristo. Nagamat mahirap po, no? Hindi ko alam kung yung nanloko ba sa inyo, ano ba, nung lumapit na ba? O yung nung lumapit na, nagsorry na, pinatawad mo ba? O hanggang ngayon, ay hindi. Kaya ko rin sinasabi yung pananagutan, kasi kapag lumapit na siya, nagsorry na, inamin na yung kasalanan, at tinanggihan natin at hindi natin pinatawad, kapag may nangyari sa kanyang hindi maganda, pananagutan pa rin natin. Naintindihan po ba? Uy, gusto niyo ba ng isa pang bagyo? O natutulala ba kayo o ano? Kaya mahalaga po na ninanamnam natin ang bawat salita na ipinapahayag dahil ito ang salita ni Kristo at ito yung nagiging gabay natin. Yun nga lang, alam ko po, minsan mahirap para sa atin ng tanggapin, patatawarin. Doon tayo nahihirapan. Kasi nga, mahina tayo. Hindi natin kaya sa sarili natin lakas. Pero ito yung gabay. Ulitin ko po, no? Ang panawagan natin, kaya tayo nagdadasal din, hindi lang para no, sa kaliwanagan at ikakaayos no, ng mga, ewan ko ba, itong mga politiko natin, wala nang ginawa, kundi mamulitiko ng mamulitiko, no? Pati pagtulong po politikahin, di ba? Parang, hanggang tayo din, sinusubok tayo kung hanggang saan tayo eh. Yung pasensya natin, ganyan. Kaya dapat lang talaga tayong lumapit sa Panginoon. At, no, Lord, dagdagan mo ang pananalig namin sa iyo. Kasi, yeah. Pero muli, no, nawa kapag dumating ang pagkakataon na lumapit sa iyo, humingi ng sorry ang nakasakit sa iyo, nawa maging handa tayo sa ating pong pagbibigay ng patawad. Kung paanong ang ating Panginoong Hesukristo laging naghihintay at laging handang magbigay ng kapatawaran sa mga taong humihingi ng tawad. Amen. Magsilhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa langit, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim.
Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat, at pagkawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi lobong sumisilang. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran na ay rumaragasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubusan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang maalay ay narito at nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Leo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsilhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo naging tao. Maging ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Manatili pong nakaluhod para sa panalangin para sa kaligtasan sa bagyo. Mapagmahal naming Ama, lumikha at Panginoon ng sansinukob, ang iyong pagkalinga ang nagtataguyod sa mga saligan ng daigdig, at ang iyong karunungan ang gumagabay sa daloy ng kalikasan. Taos puso kaming nagsusumamo, iligtas mo kami sa nagbabantang panganib ng bagyo. Ingatan mo kami sa lahat ng kapahamakan, at papanatagin mo ang lahat ng unos ng aming buhay na nagbabanta sa bawat isa sa amin. Manatili nawa kaming ligtas sa iyong mapagkalingang mga kamay. Masumpungan namin ang iyong kalooban sa bawat karanasan, at matapat ka naming mapaglingkuran bilang mga katiwala ng iyong sangnilikha na may pusong puspos ng pasasalamat. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O mahal na Birheng Maria, aming masintahing ina, ipanalangin mo kami. Yakapin mo kami sa manto ng iyong pag-ibig at ipagadya kami sa lahat ng kalamidad. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling namin ito ay malugod mong
pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahati kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyuri. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.